Tila pagdududa ang naging tugon ng Malacanang sa letter of sentiment na humihiling na investigasyon laban kay First Lady Liza Araneta Marcos. Ang naturang liham ay inihain ng isang pribadong mamamayan sa Independent Commission for Infrastructure o ICI. Inhalintulad pa ng palasyo sa isang nuisance candidate ang nagsumite ng liham at iginiit na ito ay pawang hearsay evidence lamang kaya hindi ito bibigyang pansin ng First Lady. Si Crezeline Catarong magbabalita. Minaliit ng Malacanang ang liham na inihain ng isang pribadong mamamayan sa Independent Commission for Infrastructure na humihiling na imbestigahan ang umano'y koneksyon ni First Lady Liza Araneta Marcos kay dating Special Envoy to China Maynard Ngu na una nang nasangkot sa issue ng flood control scam. Sa palace briefing, kinuwestiyon ni Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro ang kredibilidad at motibo ng liham na inihalintulad pa niya sa isang nuisance candidate. Kung di tayo nagkakamali, ito ay nangangalang John Santander. Para siyang isang nuisance candidate na parang binigyan ng pera para bumili ng suka at isinabay ang pagbibigay ng letter of sentiment para dalhin sa ICI. Tinawag ni Castro ang hakbang na ito bilang hindi naaayon sa mandato ng ICI na aniya ay nilikha upang mag-imbestiga lamang ng mga maanomalyang flood control at iba pang infrastructure-related issues. Kung inyo makakahalubilo muli ang isang John Santander, maaari po ba niyong itanong sa kanya kung alam ba niya ang mandato ng ICI? Alam naman natin ang mandato ng ICI ay mag-imbestiga ng mga maanomalyang flood control projects at mga infrastructure. Sa pagsusuri umano ng Malacanang sa nilalaman ng liham at mga kalakip nito, iginiit ni Castro na wala rong malinaw na aligasyon patungkol sa maanomalyang flood control projects na nag-uugnay sa unang ginang. Mismo, ang mga attachments ay walang nag-uugnay at walang naipakitang anumang ebidensya na magsasabing merong anomalyang flood control projects na pinasok ang unang ginang. Bukod sa kawalan ng koneksyon sa mandato ng ICI, kinwestiyon din ni Castro ang kredibilidad ng liham na basean niya sa hearsay o sabi-sabi lamang. Alam po ba niya kung sino ang source ng kanyang mga sinasabi? Pangatlong tanong, siya po ba'y may personal knowledge sa kanyang mga sinasabi? Dahil kung walang personal knowledge, ito ay magsisilbing hearsay evidence. Giit ng opisyal, tila isang fishing expedition lamang ang pagsusumite ng liham upang siraan ang unang ginang. Sa kabila ng naturang usapin, iginiit ni Castro na nasa kamay na ng ICI kung anong hakbang ang kanilang gagawin. Ibinahagi rin ng Palace Press Officer na sabi ng First Lady ay hindi niya bibigyan ng anumang pansin ang nasabing issue dahil ito anya ay hearsay evidence. Nang tanungin kung paano niya ilalarawan ang ugnayan ng First Lady kay Maynard Ngu, nilinaw ni Castro na walang direktang pahayag ukol dito mula sa unang ginang. Samantala, kinumpirma ng Malacanang na hindi na nagsisilbi si Maynard Ngu bilang Special Envoy to China for Trade, Investments and Tourism. Simula Agosto 2025, ani Castro, hindi na hawak ni Ngu ang posisyon bilang Special Envoy dahil natapos na ang kanyang termino o na-expire na ang kanyang appointment. Wala namang nabanggit ang palasyo kung sino ang papalit sa pwesto. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, ito si Crezeline Catarong, SMNI News.